Ngayong umaga po, baka hindi ko alam pero I believe ito po yung napapanahon na pag-usapan natin. What we need to know about marriage. Ano ba yung dapat nating malaman? Siyempre sa mga may asawa na, meron na kayong alam tungkol dito. Ngayon nyo lang nadidiscover ang ano ba ang tungkol sa kasal. Especially, ano ba sinasabi ng Bible tungkol sa marriage? Importante ito kasi dumadami po yung young people natin dito. Right? Sigurado sa lahat ng upuan dito, meron ditong kabataan. Elementary, high school, college, and soon to be married. May mga ikakasal po. May kakasal ngayong December, may kakasal sa January, meron tayo ikakasal po dito sa mga susunod na buwan. So kaya, importante po nating maintindihan ito whether you are married sa mga kasal. Yung mga kasal na po kayo, makinig po kayo kasi pwede nyo ituro ito sa mga bata. Kung kayo man po ay kasal na, pwede nyo ituro ito sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin, sa inyong mga kabataan na kakilala. Okay po ba? Importante po ito. Ano ang dapat malaman? Kasi, ang sabi po ng Bible, ito po ay number 1 sa hit list ni Satanas. Number 1 po ito sa hit list ni Satanas. Hindi po niya target ang church. Hindi ho target ang church. Ang target po, number 1, sabihin mo nga number 1, ay pamilya. Yung marriage. Kaya sa paradise pa lang, sinira na po yan. Tama? Wala namang church sa paraiso. Wala. Walang simbahan. Pero meron ng mag-asawa. At malinaw po na hanggang ngayon, yun pa rin. Yun pa rin po ang number 1 na sinisira. At hindi lang po yung kasal na, hindi lang po yung kasal, yung magpapakasal pa din. Okay, napaka-importante po nito kasi dapat po naintindihan natin yung God's intended and original design. Dapat po alam natin yon para sa mga nagpaplano na mag-asawa, sa mga teenagers na one day ikaw ay you will settle down, mamimili po kayo syempre na mapapangasawa ninyo. So babasahin po natin ano ba ang sabi ng Bible. It's very clear, napakalinaw po. Hindi ka dapat magkamali dito. Alam niyo po ba, bukod sa salvation, ano ba pinaka-importante sa buhay? Maligtas ang tao. That's the most important. Hindi ganong importante yung makatapos ka sa pag-aaral. Hindi ganong importante yung magkaroon ka ng insurance sa future. Makatapos ang anak mo sa pag-aaral. Or ikaw ay hindi nagkakasakit. Hindi ho yun ang ganong importante. Ang pinaka-importante sa buhay is salvation. Sabihin mo nga, salvation. Kailangan maligtas ang tao. Baliwala lahat ang pera mo, bahay, kagandahan mo, kagwapuhan mo, kung pupunta ka naman sa impyerno. But listen, second to the most important, salvation ang pinakauna. Ang susunod na pinaka-importante, huwag kang magkamali sa mapapangasawa. Alam na alam ni Angie yan. Hindi siya nagkamali. Ulitin ko po. Ang pinakamahalaga sa buhay ay makilala mo si Jesus at makasama mo siya sa pangwalang hanggan. That's the most important. Ang tawag doon ng Bible, salvation. Ang pangalawa sa kaligtasan ay yung huwag kang magkamali sa mapapangasawa mo. This is the worst. Alright? Hindi yung wala kang pera, yung walang pera, medyo tolerable po yan kasi baka magbago pa. Pero yung mapangasawa mo ay maling lalaki o maling babae, you are in deep trouble. Alam niyo, naniniwala po ako na ang impyerno po dito sa lupa ay yung mag-asawa na hindi magkakasundo. Yan ang impyerno rito sa lupa. Imagine, gabi-gabi kasama mo
mukhang mangkukulang. Tapos gabi-gabi kasama mo si Satanas. Di ba? Katabi mo si Satanas, yun naman katabi mong babae, grabe, mukhang aswang, right? Yan po ang totoo doon. Marami po dito nakaka-relate. Yung mga nagkamali sa pag-asawa. Yung iba nagsisisi na. May mga dalaga at binata, ayaw nilang mag-asawa. Alam niyo bakit? Nakita nila yung nanay at tatay nila. Nakita nila yung kakilala nila. Nakikita nila yung buhay ng mag-asawa. Kaya po totoo lang, maraming ayaw mag-asawa. Yung iba ayaw magpakasal. Alam niyo ang dahilan kung bakit nagli-live-in? Kasi may kilala silang mag-asawa na nagkamali. Grabe. Ganun ang epekto nun. Yung iba rito, bunga kayo ng broken marriages. Ako po ay bunga ng failed relationships in the past. Kaya po, ako po'y authority. Ako po'y authority na magsalita tungkol po dito. Kasi po ako po'y biktima, ako po ay bunga ng failed relationships in the past. Kaya po makinig po kayo mabuti. Alright? Pag nagkamali kayo rito, forever na po ito. Unless makialaman Diyos sa inyong situation. Kaya hanggang di pa po kayo nakakasal, pag-aralan natin mabuti ito ngayong umaga. Basahin natin ang sinabi ni Jesus. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. May nagtanong po kasi sa kanya tungkol sa kasal. Ang sabi po ni Jesus sa mga kausap niya, haven't you read? Hindi mo ba nabasa? Hindi po sinabi ni Jesus na hindi mo ba nadinig? Hindi, sabi niya, hindi mo ba nabasa? Hindi ka ba nagbabasa ng Bible? Yun ang ibig sabihin yan. Kaya marami pong nagpakasal, nagkaloko-loko, hindi nila alam ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yes, totoo po yun. Kaya ngayon, nagsisimba ka, no? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Naku po, delikado ka talaga. Ang sabi ni Jesus, hindi mo ba nabasa? Saan? Sa banal na kasulatan. Yun ang ibig sabihin po niyan. That at the beginning, the Creator made them male and female. Sa umpisang-umpisa pa lang, malinaw po, babae at lalaki. Hindi babae sa babae, lalaki sa lalaki. Binabago na po ng mundo ngayon. Kaya magulo po ang buhay. Alam nyo, ang sabi po ng mga pag-aaral ngayon, ang mga lalaki na gustong maging babae ay 17 times more prone to suicide. 17 times more prone to suicide. Yung mga lalaki na gustong maging babae. 30 times more prone to depression. Yun ang sabi po sa pag-aaral. Yung mga babae na gusto maging lalaki, they are 17 times more prone to suicide. 30 times more prone to depression. Bakit? Kasi sinira mo yung design ng Diyos sa iyo. Male and female. Yun talaga ang plano ng Diyos. Marunong ka pa. Marami pong mga tao, marunong pa sila sa Diyos. Ayoko maging lalaki, babae ako. Kitang-kita mo na nga lalaki ka. Kaya magulo. Ginulo mo ang salita ng Diyos. Number 5, verse 5, and said, sabi po ni Jesus, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Wife na, hindi na male and female ha. Kanina male and female, ngayon wife. Asawa na. Mapapangasawa. Pero ang design ay babae at lalaki. At pag sinabing babae at lalaki, hindi boy and girl. Man and a woman. Hindi boy, high school, college. Hindi po, man and a woman. Ibig sabihin, matured, man. Woman, hindi boy and girl. Marami nag-aasawa ngayon, boy and girl. High school, pag-graduate lang ng high school, di ba? Kumarengkeng na, patay. Kita niyo ang buhay. Grabe, high school pa lang. Walang kaalam-alam sa buhay. Naghihirap ngayon. Naghihirap po sila ngayon. Kaya wag po kayong gumaya. Kasi ang nag-aasawa ay man and woman.
not boy and girl. At ang sabi, sila'y magiging isa. Ano ibig sabihin nun? Ibibigay mo lang ang katawan mo sa asawa mo. Become one flesh. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, magtaka kung bakit ang daming pasimba-simba pa, padasal-dasal pa. Pero yung katawan mo, binibigay mo sa hindi mo asawa. Tandaan nyo, wife ha? Wife. Ibig sabihin, kasal. Kasal siya. Kasal kayo. And then you will become one flesh. Saka mo lang ibibigay yung katawan mo sa asawa mo. Hindi po tayo kinokondem ng salita ng Diyos. Actually, sabi po ng Bible, kahit nagkamali ka sa area na yan, ang Diyos po ay mapagpatawad. Ang sabi po ng Bible, kung babalik ka lang sa Diyos, aaminin mo na nagkamali ka, lilinisin ka, bibigyan ka ng bagong simula. Kaya hindi po ito kayo ay minamaliit. Hindi po ito kayo ay binibigyan ng condemnation, kundi gusto lang ng Diyos na maintindihan mo ano ba yung sinasabi niya sa verse 6. Tuloy natin sa verse 6. Ang sabi po, so they are no longer two but one flesh. Hindi na kayo dalawa. Kaya hindi ka pwedeng makipag-isa sa isang tao na hindi mo asawa. Kasi lahat ng sumpa niya, makukuha mo. Pag ikaw ay sumiping sa mga nagbebenta ng katawan, lahat ng sumpa nun, sakit, kahirapan, lahat po, makakasama ka doon because you will become one flesh. Kaya pag nag-asawa ka ng sugarol, makikipag-isa ka sa sugarol. Kaya pag ikaw ay nakipag-asawa sa adik, nakikipag-isa ka sa adik. Pag ikaw ay nakipag-isa sa papuntang impyerno, you are partaking his lifestyle. Yun po ang sabi. You will become one flesh. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya po ang Bible, napakalinaw. Ang linaw po talaga. At ang sabi, let no one, therefore what God has joined together, let no one separate. Ang pinag-isa ng Diyos, walang dapat maghiwalay. Siyempre, kasama ang Diyos. Ang tanong, kasama ba ang Diyos nung nagsama kayo? Hindi naman, tama? Kasi may nagtanong sa akin, Pastor, bakit sabi ng Bible, ang sino man pinagsama ng Diyos, hindi na pwedeng paghiwalayin ng tao? Tama. Ang tanong ko sa iyo, kasama ba ang Diyos nung kayo'y gumawa ng plano? Hindi, tama? Hindi, kayo lang. Nag-pray ba kayo? Humingi ba kayo ng counsel? Humingi ba kayo ng advice? Kayo ba'y merong spiritual leader? May mga nagpapayo ba sa inyo na mga nagmamahal sa inyo at may concern sa inyo? Wala, tama? Kaya po, kaliwat kanan ng hiwalayan. Di ba? Lahat tayo may kakilala na mga mag-asawa hiwalay na, o bugbuga na, o wala na pagmamahalan sa bahay, ang gulo-gulo ng bahay. Bakit? Magkasama pero magkahiwalay. Bakit nga po? Kasi nga nagkamali. Nagkamali, akala nila, nagmamahalan sila. Hindi lang ho pagmamahalan ang pinag-uusapan sa pag-aasawa. Kasali ba ang Diyos dyan? Kaya ang sabi, what God has joined together. Siguraduhin nyo, mga teenagers, sa mga nagpaplanong mag-asawa, siguraduhin nyo, kasali ang Diyos. Pag hindi, maghihiwalay lang kayo. Hindi kayo sasaya. Masasama lang kayo sa statistics ng mga babae at lalaki na nagpakasal, tas hiwalay na rin. Grabe. Ang laking trahedya po. And it's very traumatic. Traumatic yan pati sa mga bata. Tanungin niyo yung mga bata na bunga ng broken family. Grabe ang trauma dyan. Ang hirap niya i-rehab. Alam niyo, mas madali pang i-rehab yung mga drug addict kaysa sa mga bata na biktima ng violent families, violent confrontation sa loob ng pamilya. Yung nanay, tatay, murahan ng murahan, bugbugan ng bugbugan. Tatay niya, adik, lasenggo. Grabe ang trauma ng bata. Sa totoo lang po yan. Kaya tumataas po yung bilang ng mga bata na naliligaw. Tumataas po kasi sila ay bunga ng pamilya na wala ang Diyos.
Yan po ang number one problem. Wala ang Diyos sa bahay. Kaya nga po, it's important na ang mga isip natin ay naka-line up sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, train a child in the way they should go. Diba? Sabi ng Bible, hanggang bata pa yan, hanggang malaki pa pag-asa niyan, turuan na sila kung paano mabuhay. Kasi may tatlo po. Listen, makinig kayo. May tatlong pinaka-importante na tinuturo ang Bible. It's about the sanctity of life, sex, and marriage. Alam niyo ba yon? O, hindi niyo alam, no? Ang pinaka-importanting turo sa Bible is the sanctity. Multimedia. Binigay ko na yung cue. Nandiyan ba? Yung binigay. Ayan, pakilagay. Hintayin natin. Mga 30 minutes. Hintayin namin kayo. 30 minutes. Okay. Ang inutusan ko dyan si si Justin. Ayan, okay. Wala? Hindi nilagay? Sige, hintayin namin kayo. Magkape-kape muna tayo. Mag-CR muna po kayo hanggang may oras. Sige po, hintayin natin. Teka muna, CR lang ako sandali okay na, okay yan. Okay. Ito pong tatlong ito, ang pinaka-importanting turo ng Bible. The sanctity of life, kaya bawal pumatay ng tao. Napakahalaga ng buhay. Napakahalagang alagaan mo ang buhay na bigay ng Diyos. Huwag mo sayangin yung buhay na bigay ng Diyos sa iyo. Igalang mo ang buhay ng kapwa mo. Pangalawang turo ng Bible is about the sanctity of sex. Binaboy na po yan ngayon. Ang sex po galing sa Diyos. Hindi ho masama yan. Hindi ho talaga masama ang sex. Ang sex po ay turo ng Diyos sa mag-asawa nung hindi pa sila nagkakasala. Para ma-enjoy. Alright? Physical. Actually po, sex ay hindi kayang ang saya po na binibigay ng sex under the covenant of marriage. Hindi sex outside marriage. Alright? Hindi po sex sa boyfriend. Hindi po sex sa girlfriend. Hindi po sex sa kapwa lalaki. Hindi po sex sa kapwa babae. Yan po yung binaboy na. Alright? Ito po yung binaboy na po. Yung sex. Pero tinuturo po ng Bible na ang sex was created, initiated by God so that the couple, a married couple, would enjoy one another physically. Physically po. Alright? Hindi po ini-spiritualize yan. Yan po ay physical satisfaction na nakukuha ng mag-asawa sa isa't isa. Kaya ang sabi ng Bible, and they will become one flesh. Masaya po sila. Hindi na maghahanap ng ibang babae si lalaki. Yung babae, hindi maghahanap ng lalaki kasi satisfied po sila. Kasi tinuturo ng Bible po yung sanctity of sex. Kaya ang sabi po na aklat ng Hebreo, the bed of marriage should be maintained holy. Sabi po ng Hebreo, dapat ang kama ng mag-asawa ay banal. Para sa mag-asawa lang ang kama. Ang nagse-sex po ay mag-asawa. Hindi mag-boyfriend, hindi mag-girlfriend, hindi dalawang lalaki, hindi dalawang babae. Kasi tinuturo po ng Bible yan. Pundasyon yan ng buhay na masaya at matagumpay. At pangatlo po, marriage. Yan tatlong yan. Yan po ang major teachings upang maging masaya kayo dito sa buhay na ito. Kapag natutuhan nyo po kung paano irespeto yung tinuturo ng Bible about the sanctity of life, sex, and marriage, you will be happy. You will become successful. Sasaya kayo. Matutuwa ang Diyos sa inyo. Without faith, it's impossible to please God. Nabubuhay tayo ng malinis dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa napipilitan ka lang. Hindi dahil takot ka lang. Kundi nananampalataya ka. You want to please God. Amen.
Parang marami namumutla. Kung kayo po nagkamali dyan sa tatlo na yan, mag-repent lang po kayo. Tatawarin kayo ng Diyos. Oo, totoo po yun. Kung nagkamali po kayo dyan sa tatlo na yan, hindi problema sa Diyos yan. Kayang-kayang burahin ng Diyos ang inyong kasalanan. At ang tawag nga sa iyo ay born again. Kaya ang tawag sa iyo ay born again. Kasi para kang bagong panganak. Wala na yung nakaraan mo. Lahat ay pawang bago na. Binibigyan ka na ng Diyos ng bagong simula. Hello? Kaya kakaiba tayo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya kakaiba talaga tayo. Hindi ka pinipilit, pero gusto mong sumunod. Why? Because you are living in faith. Andiyan pa po ba kayo? Kaya kailangan po, meron tayong courage to stand up for them. When it is not popular, it is not politically correct right now. Kailangan may tapang ka na tumayo dyan sa tatlo na yan. Kahit marami na pong hindi naniniwala dyan, kukunti lang tayo. Sabi nila, basta masaya, gawin mo. Karapatan namin na sumaya rin. Kung may nagmamahal kami sa kapwa, lalaki namin, igalang nyo kami. You need to have courage to stand for it. Kailangan mo magsalita talaga tungkol dyan. Kasi kaya nga po lumalala ang lagim kasi hindi nagsasalita yung nakakaalam ng katotohanan. Hindi talaga. Kasi Jesus, basahin nyo Bible. Lagi nagsasalita si Jesus tungkol sa tatlo na yan. Hindi po siya silent. Hindi ho tahimik ang Bible. Alright? Nung nabubuhay po si Jesus dito sa lupa, hindi siya tahimik sa tatlong issue na yan. At dapat ngayon, tayong mga naniniwala dyan, hindi tayo pwedeng tumahimik. Pag tumahimik tayo, yung mga next generation, bababuyin yan ng demonyo. Bababuyin ng daigdig yan. Totoo po yun. Bababuyin talaga sila. Yung buhay nila. Kaya lumalala ang sitwasyon. Andiyan pa po ba kayo? So ngayon, along this line, total ito lang naman po pinag-uusapan natin. Ito po yung gusto ko po na dito tayo magtapos. Mga babae, mag-aasawa po kayo. Sito dito, mga dalaga. Hindi kayo magmamadre, no? Hindi kayo magmamadre, di ba? Hindi naman magmamadre, mag-aasawa to. Alright. Ito mga binata, hindi kayo magpapare. Hindi kayo magpapare, no? Okay. Mag-aasawa. So ngayon, ano ba sinasabi ng Bible? Mga babae na hindi gusto papakasalan ng lalaki. At vice versa. Women that men doesn't want to marry. Alright? Dapat maintindihan to ng mga babae. Sino ba yung mga babae na ayaw na pakasalan ng lalaki? Or, mga lalaki na hindi gustong pakasalan ng mga babae. Okay? Diyan pa po ba kayo? Yan po ang pag-uusapan natin. Bibigyan ko kayo ng ilang bagay kasi mamimili kayo. Yung mga babae, mamimili po kayo ng mapapangasawa. Mga lalaki, kayo rin po ay mamimili. Siyempre, mag-aasawa po kayo, no? Maganda pong maintindihan natin, ano ba yung pamantayan ng lalaki? Kasi minsan may mga mali tayong paniniwala, may mali tayong mga katwiran kasi. Ano ba sinasabi ng Bible? Number 1, women or men that dress half naked to attract men or women. Mga babae, yung pagdadamit, napaka-importante po yan. Akala kasi ng ibang mga kabataan, pag sila'y naglabas ng village ba yun? Cleavage. Kasi, mukha kasing village kasi flat lang, flat. Akala ng mga babae, pag sila'y naglalabas ng dibdib o hita, ay magugustuhin sila ng lalaki. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo. Pwedeng ikaw, maka-attract sa lalaki yung hita mo o dibdib mo, pero hindi ka pa planuhin pakasalan. Ang gusto lang sa'yo, katawan lang. Ganon din sa lalaki. May mga lalaki, nagpapalaki ng katawan. Hindi masama yun. Alright? Katulad ko po, malaki katawan. Yung ibang mga lalaki, nagpapatato pa di ba?
Kaya pakita yung mga tattoo nila. Akala nila, yung mga babae, dahil marami silang tattoo, marami. Ito kasi problema sa mga babae. Alam niyo yung mga dalaga, ito problema niya eh. Pag nakita mo maitim, payat, pangit, tapos may tattoo, ay, snatcher yan, addict yan. Diba? Ganun yung mga dalaga. Pero pag gwapo, maputi, may tattoo, wow! Sana matay pa na ako. Kasi, tumitingin kasi ang bata, babae, lalaki, sa panglabas. Di ba sa panglabas? Akala na iba, pag marami siyang tato sa katawan, macho. Di ba? Kaya nagpo-post pa siya sa Facebook na nakahubad siya. Kaya nga meron ako nakikita sa Facebook ko ngayon, gusto ko na nga i-unfriend eh. Konsihal pa naman, nakahubad sa Facebook. Gusto ko na siya i-block. Konsihal na at least hindi po siya kontraktor. Alright? Mga babae, mga lalaki, there's nothing wrong with being beautiful. Walang problema doon. Alright? Mga lalaki, hindi yung problema na ikaw ay gwapo. Wala tayong problema dyan. Alright? Kaya lang mga kapatid, kapag yung kagandahan mo ay nag-cross na sa cheap exposure. Ang tawag kasi dyan, cheap exposure. Yung nagiging mumurahin ka na. Bakit? Ba't nagiging mumurahin? Bakit ang mga babae na naglalabas ng katawan, half naked, maigsi ang damit, nakalabas ang dibdib sa public, bakit mumurahin yon? Kasi, tanungin ko kayo, nakakita ka na ba ng mga alahas na nakakalat sa kalsada? Nakakita ka na ba ng Rolex na relos na andyan lang, binababa kung saan-saan para makita ng mga tao? O may ginto ka, meron kang kwintas na ginto, iwanan mo lang para makita ng mga tao. No, tinatago kasi yun eh. Tinatago po yan kasi yan po ay mamahalin. Kung ang tingin mo sa katawan ng babae, o katawan ng lalaki na nilikha ng Diyos ay mamahalin, mahalaga sa Diyos, itinatago yan. Itinatago. Hindi yan pinapakita sa mga tao. Kasi nga mamahalin eh. Tinatakpan nga yan eh. Ito po ang problema. Alright? Kapag ang babae nakita ng lalaki na may nakalabas na dibdib, hita, maputi pa siya, okay lang po kayo mag-short shorts o mag-miniskirt ha. Pag puro peklat ang binti nyo ha. Okay lang po yun. Wala namang ma-attract sa'yo. Okay lang yun. Sabi mo sa katabi mo, okay lang mag-shorts basta puro peklat. May bakokang ka pa dyan, di ba? May pigsa. Okay yan. May galis. Ang problema, maputi ka na nga, maganda yung hita mo, pinapakita mo pa. Alam mo, pag nakita ka ng lalaki, pwedeng pag nasaan yung katawan mo, gusto ka lang tabihan yan. Kasi nga maganda katawan mo eh. Pero never kang papakasalan yan. Never kang papakasalan. Lalo na pag nakuha na, syempre nakuha ka na eh. Yun ang delikado kapag ang babae, mga teenagers, ay lumalabas sa kalsada na nakalabas ang katawan. Hindi ko naman sinabi sa inyong gayahin yung taga-Afghanistan ha. Yung mata lang nakalabas. Hindi ko naman sinabi sa inyong ganon. Okay? Parang lalabas sa bubuyog naman yun. Wala naman bubuyog dito eh. Ano lang, dress decently. Alright? Yung pong decente. Nandiyan pa po ba kayo? Okay? Kasi kapag ikaw pinakita mo na, ano pa paplanuhin ng lalaki? Eh, kitang-kita na nga, hindi pa kayo kasal eh. At least pag bago kayo ikasal, excited yung mapapangasawa mo, hindi ko pa nakikita tuhod nito eh. Di ba? Tuhod pa lang, hindi pa nakikita. Di ba? Paano yan kung niladlad mo na? Ano pa yung pananabikan ng asawa mo? Niladlad mo na nga eh. Pinahawakan mo na nga. Ano pa excitement niyan sa kasal? Yung kasal ang pinaka-exciting dyan. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya yung babae na may takip ang katawan, they are respected. They are respected.
Nirespeto po yan, di yan binabastos. Yung may one night stand, tumabi ka, dalaga ka pa, tumabi ka na, ini-expose mo sarili mo at dinidisplay mo. Kapag nakita lang ng lalaki ay ang iyong katawan, he will go for your body and not your destiny. Kapag ang lalaki, ginusto lang ang katawan mo, he will go for your body and not for your destiny. Wala siyang balak na ikaw ay makasama ng pangmatagalan. Number 2, women or men who are easily laid with money. Ito po, hindi ito pinapakasalan. Malabo ang pakasalan ng babae o ng lalaki pag nahalata ka na ikaw ay after sa pera. Material things. Alright? Pag ikaw ay mahilig lang, hindi pa kayo mag-asawa, mahilig ka na sa pera, ikaw ay kasama sa Bilma Fans Club. Ano yung Bilma Fans Club? Bill mo ko nito, bill mo ko nun. Mahalata ka ng babae, mahalata ka ng lalaki. Alright? Kasi nga po, ikaw ay madaling mabitag ng regalo, okay? Pera, mga kung ano-anong mamahaling bagay. Kaya language po kasi yan eh. Kapag nahalata ng lalaki na ikaw ay mahilig sa material, makukuha ka niya. Mabilis kang makuha. Kasi bibigyan ka lang ng kung ano-ano eh. Ibibigay mo na ang lahat. Tama? Ganun po talaga ang buhay. Hindi po kayo papakasalan ng lalaki o ng babae na ikaw ay mahilig sa material na bagay. Kasi ang hinahanap po naming mga lalaki ay partner, hindi yung may price tag. Kasi baka mamaya, ang tingin sa iyo ng lalaki, may price tag ka, 10,000. O, 10,000, akin ka na. Right? Bumababa ang value mo. Dapat ang mga babae, mataas po ang value. Ibig sabihin, walang halaga yan. Dadaling ko sa altar yan. Papakasalan ko yan. Kasi wala siyang price tag. Wala nakakabit sa kanyang presyo. 5,000 ka lang pala eh. Ay nako, mga kapatid. Hindi po ginagawang business transaction ang marriage. Hindi ho yung business transaction na may involved na pera. Kasi pag may involved na pera, magse-sex na kayo dahil may involved na pera, hindi na po partnership yan. Business transaction na yan. Magkano ka ba? Diba? Ganun po ang mangyayari dyan. Kaya mga babae na pagsasamantalahan kasi nasisilaw sa pera. Ingat kayo. Pwedeng mahirap ang buhay. Pero huwag niyong gawing dahilan yung hirap ng buhay para sa pera lang, i-compromise mo yung iyong uri at yung virginity mo at purity mo. You don't do that. Kasi ang hinahanap niyo, partner for life, not a business partner. Women and men, meron kasi tayong mga kakilala na mga babae at lalaki na pera talaga, material na bagay. Hindi ho yan ang dapat nasa usapan. Number 3, yung mga magagandang babae at mga gwapong lalaki na nagiging disloyal because of pride. Yan. Nakaka-turn off po yan. Nakaka-turn off. Ano ba ibig sabihin yan? Dahil maganda ka, gwapo ka, sabihin mo sa katabi mo, exempted ka dyan. Alright. May mga kilala akong sobrang gandang babae, yung mayabang. Tingnan mo cellphone nila, ang dami lang admirer. Diba? Ang daming, alam mo yun, yung kanilang laman ng cellphone, ang daming gusto makipag-friend sa kanila. Kasi nga, pinost mo yung pinakamaganda mong picture, tingnan ko nga kung ilan ang magla-like. Right? Yung mayabang nga yung magagandang babae. Hindi masamang maganda. Hindi yung talagang masamang maganda. Actually, wala namang nilikha. Wala po nilikha ang Diyos na pangit. Amen? Hello? Wala po nilikha ang Diyos na pangit. Sabihin mo sa katabi mo, sino lumikha sa iyo? Alright?
Meron po kasi akong mga kakilala na sobrang gwapo. Ang tingin nila, walang babae o lalaki na karapat-dapat sa kanila. Kaya ang dami nilang mga, grabe, admirers. Hindi yung masama yun, okay? Huwag lang yumabang. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya po, minsan, ano simula ng kayabangan ni Satanas? Beauty. Right? Si Lucifer. Ano sabi ng, basahin niyo Bible niyo. Ano sabi ng Bible? Sabi niya, ako ang pinakamagandang anghel. Ayun. Doon na nagsimulang yumabang yung anghel. Yun, anghel yun kapatid. Alright? Kaya kapag hindi po kayo maingat, pag sumobra, ang tingin mo sa sarili mo, nagwapo ka, hello? Sabi mo sa katabi mo, kaya pala mayabang ka. Yun ang masama, pangit na mayabang pa. Wala nang pag-asa yun. Alright? Yung pangit na mayabang pa, ako, malabo na yun. Alright? Pero yung mga may karapatan naman, okay? Ang iingatan mo dyan, yung pride. Kaya ang tingin mo, ay, hindi bagay sa akin yan. Di ba? Tulad nun, tingin mo, maganda ka. Ang tingin mo sa lahat ng lalapit sa lalaki, hindi bagay sa akin yan. Pangit yan. Ay, pride na yun. Tama? Paano ba ipag-pray muna? Lord, ito na po bang mukhang takong ng sapatos ang para sa akin? Pray ka muna. Isali mo muna si Lord. Huwag kang tumingin sa panlabas. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi masamang tumingin sa panlabas. Okay? Samahan nyo naman ng konting spiritual. Kita niyo si Miriam Kiambao. Ang pangasawa po ni Miriam Kiambao, di ba ano natin siya? Miss Universe ba siya? O Miss, parang first runner-up si Miriam Kiambao. Nag-asawa ng gwapo, ay grabe. Hiwalay na. O ngayon, ang asawa po niya, Christian, na hindi ganong gwapo. Hindi ganong gwapo asawa ni Miriam Kiambao, pero naglilingkod sa Diyos. Kasi itong mga babaeng ito, grabe. Itong mga dalagang ito, pag nakakita na lang, huwag niyo ulitin ang pagkakamali ni Angie, tumitingin sa itsura. Muntik na po siyang mapahamak. Buti na lang na born again po kami. O hindi po, naku po, ano na kaya ang buhay naming dalawa? Kasi beauty, without loyalty, is nothing but full of frustration. Nakaka-frustrate yung maganda nga yung babae, hindi naman loyal. Ang daming ine-entertain ng mga lalaki. Ganon din yung lalaki naman. Yung lalaking gwapo, hindi naman loyal, naku po, sasama ang loob niyo dyan. Yung dalaga ba yung katabi mo? Dalaga. Sabihin mo sa katabi mo dalaga. Alam mo, minsan, mas mainam yung pangit sa mata, maganda naman sa puso. Pinipili mo, maganda sa mata, ang sakit naman sa puso. Sabihin mo sa asawa mo, kaya nga ikaw ang pinili ko. Pangit sa mata, maganda sa puso. Nakikinig ba yung mga teenager dito? Siyempre mamimili naman kayo. Hindi ko naman sinabing, di ba, kahit sumasama katawan mo pag nakikita mo itsura niya, hindi ko naman sinabing yun na. Alright? Ibig ko na sabihin, salin niyo ang Diyos. Yun lang naman ang sinasabi ng Bible, isalin niyo ang Diyos sa pagpili. At hindi ho totoo na ang Diyos ang mamimili para sa inyo, ha? Wala hong tinuturo ang Bible na ang Diyos ang namimili na mapapangasawa mo. Kung totoo po yun, di ang Diyos pala ang may kasalanan ng lahat ng broken marriages. Tama? Siya pala ang may kasalanan. Kasi ang paniwala mo, ang Diyos ang namimili na mapapangasawa. Hindi ho totoo yun. Wala hong ganon sa Bible. Kung babasahin niyo ang Bible, ganito ang istorya. Gumawa ang Diyos ng lahat ng hayop. Ipinarada sa harap ni Adan. At ang sabi, walang napili. Yung lalaki. Matalino po si Adan kasi unang dumaan sa harap niya, elepante. Ayoko mapangasawa to. Dumaan, pangalawa, gorilla. Ito mo si Dano, matalino si Dano. Dumaan kay Dano, matching. Ayaw niya.
Sabi ni Dano, ayoko niyan. Lord, di ba? Yun ang sabi ng Bible. Lumikha ang Diyos ng lahat ng uri ng hayop. Pinakita kay Adan, actually siya pa nga nagpangalan eh. Siya po ang nagpangalan, hindi ang Diyos ha. Hindi Diyos ang nagpangalan. Si Adan ang nagpangalan sa lahat ng hayop. Kasi pipili siya ng makakatulong niya. Yun ang dahilan. Dumaan ng lahat. Giraffe, rhinoceros, leon, tigre. Sabi ng Bible, walang nakita na okay na makatulong. Ano ginawa ng Diyos? Pinatulog po siya. At pagkatapos, lumikha ang Diyos, hindi po sinabi ng Bible, o Adan, eto na siya No, hindi. Pinakita pa rin kay Adan. Katulad nung nauna, pinakita muna lahat ng nilikha ng Diyos. Ang kaibahan lang po rito sa huling nilikha ng Diyos, yung kasing mga hayop, nilikha ng Diyos, nagsalita lang ang Diyos. Nagsalita. Magkaroon ng leon, nagkaroon. Magkaroon ng elepante, nagkaroon. Pero itong babae, kakaiba. Sabi niya, kunin ko kaya sa tadyang ng lalaki. Tingnan ko nga kung magugustuhan niya. Nung kinuha po yung babae, nagising po si Adan, nakita niya po yung babae, sabi niya, wow, man. Kaya naging woman. Galing kay Pastor Rapi po yan. Kay Pastor Rapi. Alright? Hindi sa akin yun. hindi sa akin yun. Yung Pastor Rapi ko nadinig yun. Di ba nakita niya yung babae, sabi niya, wow, man. Wow, man. Naging woman. Right? Isa pa. Gusto niya isa pa. Right? Tumatawa pa kasi kayo eh. Alright? So, hindi po sinabi ng Diyos, wala ka na magagawa, Adan. Yan na. Hindi. Pinakita po. So, ano po tinuturo ng Bible? Kayo mamimili. Hindi kayo pipilitin ng Diyos. Kaya lang may Bible kayo, nakasulat sa Bible, ano ba ang qualifications na mapapangasawa ng isang manggagawa ng Diyos? May qualifications po yan. Kaya sabi po ni Jesus kanina, yung binasa natin, haven't you read? Hindi mo ba nabasa? Ayan o. Verse 4, hindi mo ba nabasa kung sino dapat mo mapangasawa? O ngayon, gulo-gulo ng buhay mo, sino sisisihin mo? Ako ba namili? Ako ba namili na mapapangasawa mo? Basta ako, nilikha ko lang yung mga bagay na yan. Ikaw ay binigyan ko ng laya na magdesisyon. You will make a choice because you have the freedom to choose. Hindi kita kinokontrol. Hindi ko kayo kokontrolin ng Diyos. Kahit may gusto ang Diyos, ayaw mo naman eh. Hindi po kayo i-overrule. Hindi ko ginagawa ng Diyos yun. Kaya yung katabi mo, na napangasawa mo, sising-sisi ka na, huwag mo sisihin ang Diyos. Ikaw ang pumili dyan. Pero may pag-asa pa. Amen? May pag-asa pa. Sabihin mo sa mga mag-asawa, sabihin nyo dyan sa katabi nyo may asawa, may pag-asa pa. Alam nyo, pinapakasalan namin, mga lalaki, loyalty, hindi yung itsura. Ang pinapakasalan po, kasi alam niyo yung social media, grabe po. Alam niyo yung social media, sobrang sinungaling talaga. Alam niyo dahil sikat na sikat ang social media ngayon, ang paniwala nito mga batang ito, mga high school, teenager, pagandahan yan. Hindi ko totoo yun. Hindi totoo. Kasi akala nyo kasi laman kayo ng internet, laman kasi kayo ng social media, natural. Ano ba papakita sa social media? Yung pinakamagaganda sinapakita dyan. Hindi nyo makikita dyan yung pangit. Wala kayong makikitang totoo sa social media. Di ba? Sino sa inyo rito? Sino rito nagsiselfie? Sino rito nagsiselfie? Huwag yan. Huwag mo yan popost. Pangit yan. Isa pa. Dito sa angle na to, yung maliit ang braso. Alright? Kasi lahat na nakikita nyo sa social media, hindi naman talaga totoo yan. Ang pinapakasalan po ng mga lalaki, hindi itsura, loyalty, katapatan. Pag naramdaman ng mga lalaki o ng babae na ikaw ay hindi tapat, mag-iisip yan kung talagang papakasalan kayo. Akala kasi ng mga babae, itsura Kaya nagpapaganda siya ng todo. Hindi masamang magpaganda. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa mga babae, maganda ka na.
Tingnan mo yung katabi mo, maganda na yan. Huwag mo na retokehin yan. Hello, walang niligaan Diyos na pangit. Ay nako, hindi ko talaga makumbinse. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda ka na. Alam niyo, nagpapangit lang sa mga lalaki at babae, kasalanan. Ang nagpapangit lang po sa lalaki at babae ay kasalanan. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, imposibleng pumangit ka. Basta maganda ka sa tingin ng Diyos, wala na akong pakialam. Kahit ano pa sabihin ng iba. Andiyan pa po ba kayo? Alright? May natututuhan po ba kayo? Okay, malapit na po ako matapos. Yung oras ko po, malapit na. Number 4. Sino yung hindi papakasalan? Women that cannot offer anything aside sex. Lalaki o babae na ang inaalok lang nila sa lalaki ay katawan nila. Alright? Yan po, malabo po yan. Sa umpisa pa lang, malabo na. Hindi kayo papakasalan. Lalo na mga lalaki, kapag nakuha na yung katawan nyo. O kaya, papayag yan, live-in. Live-in lang kayo, hindi kayo papakasalan. Alright? Kasi ano pang excitement sa kasal? Hindi ba excitement sa kasal? Pag nag-honeymoon kayo, ano pa, excitement kung nakuha na yun. Kaya po, yan ay isang malaking pagkakamali. Okay? Alam niyo, sabi ng Bible, sex is good in the perspective of God. Sa paningin ng Diyos, ang sex ay good. But hindi rin sinasabi ng Bible that it could keep a man. Hindi yung sinasabi ng Bible na kapag binigay mo ang katawan mo sa boyfriend mo o sa lalaki mo, hindi na siya aalis. Actually, lilipat-lipat nga yan. Kasi gusto niya makatikim ng iba. Kasi natikman na kayo eh. And vice versa. Alright? Kaya pag ang babae na wala pong wisdom, wala po siyang intelligence, walang vision, tapos katawan lang niya. Pero mo babae, walang wisdom, walang fear of God, walang faith, ang aalok mo lang katawan mo. Ano yun? Alright? Ano tawag doon? Disposable yun. Disposable. Hindi ka pang matagalan. Tatapon ka. Yan po ang nangyayari sa paligid natin. Okay? Ang mga katotohanan po, men and women of intelligence, wisdom, faith, and vision are looking for partners who will multiply their lives, not just satisfy you for one night. Hindi po yan tungkol sa masarapan ka lang sa gabi. Ang hinahanap ng matitinong lalaki at babae ay yung mga magmumultiply ng aking buhay. Yung tutulong mag-build ng future. Hindi po sex. Kaya nga sabi ko sa inyo, 3 yung tinuturo ng Bible. Sanctity of life, sex, and marriage. Meron po tayong manual. May Bible tayo. Possible na hindi ka magkamali. Possible talaga. Dahil kapag nagkamali ka sa papakasalan mo, yan ang pinakamalaking tragedy sa buhay. Gugustuhin mo pa, mamatay ka na lang. Hindi, totoo po yan. Di ba? Gugustuhin mo na lang, mamatay ka na lang, maglalasing ka na lang. Nakita niyo, naglalasing ang mga lalaki, ang mga babae, nanlalalaki. Kasi nga, hindi nagwo-work eh. Kasi nga, hindi nila alam yung tinuturo ng salita ng Diyos. Okay? Yung pong sex, nagpe-fade kasi yan eh. Alam mo ba, yung hilig sa sex, nagpe-fade yan pag 60, 70, 80 years old. Ang kasama mo, ang gusto mo makasama is a man or a woman of character, vision, faith. Kasi hindi mo naman yung sex, hindi po yan tatagal. Hindi tatagal ang sex. Ang tatagal po, habang tumatagal kami ni Angie na magkasama, lumalago kami sa wisdom, lumalago kami sa faith, lumalago kami sa character, nababago yung aming mga ugali. Mas nagiging kalugod-lugod sa Diyos ang buhay ng mag-asawa habang tumatagal sila. Hindi sex. Yan ang turo po ng Bible.
Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Number 5. Hanggang 6 lang po ito. Alright? Number 5. Ito po yung hindi papakasalan ng lalaki o babae. Women or men who thinks they can keep a woman with sex or man. Alright? Parang redundant po ako dyan. Alright? Iba yung number 4 ha. Iba yung number 4. Yung number 4, ang sinasabi doon, wala siyang mai-offer kundi sex. Okay? Ito namang number 5, parang baka malito po kayo, ito namang babae at lalaki, iniisip nila ay tatagal, hindi aalis, hindi sila iiwan dahil meron silang ina-offer, which is sex. Hindi rin po yun totoo. Sex may excite a man, but it will never keep him. Alright? Alam niyo yung sex, yan po ay nakaka-attract sa lalaki. Nakaka-excite. Pero hindi ho totoo na siya ay makukuha ninyo ng pangmatagalan. You will never keep a man. Don't try to make that mistake. Alright? Ito po kasi ang problema. Kahit anong galing ng babae o lalaki sa kama, merong darating isang araw sa buhay nila na mas magaling sa kama. Okay? At papalitan talaga kayo. Kung yun lang. Kung yun lang ang inyong i-offer. Kasi siguradong may mas magaling kaysa sa inyo na darating, greater in moves. Di ba? Wow, may mga ganito. Di ba kaya alam nyo, may mga bababaeng mga lalaki? Bakit may mga lalaki na nambababae? Kasi nga naghahanap ng mas magaling na babae, mas magaling na partner pagdating sa kama. Alam niyo po, ang Bible, tinuturo po yan. Kapag hindi natin tinuruan ang mga bata dito sa church, tuturuan yan ng mga kaklase nila. Kaya tamo marami ng high school ngayon, marunong na makipag-sex. Bakit? Saan na natutuhan yung sex? Sa cellphone, sa internet. Kasi hindi nagtuturo sa bahay. Hindi nagtuturo sa simbahan. Kita niyo bakit maraming mahirap? Kasi hindi pinag-uusapan ng pera sa bahay, hindi pinag-uusapan ng pera sa simbahan. Di siyempre, sino magtuturo sa kanila? Alangan naman walang magturo dyan. May magtuturo dyan sa ayaw at sa gusto nyo. Siguro nagtataka kayo, bakit si Pastor Rudy nagtuturo ng sex sa simbahan? Bakit? Pinagbawal ba sa Bible na ituro sa church, sa Christians? Ano sabi? Train a child in the way he should go. Preach the whole counsel of the gospel. Inuutusan po tayo na ituro ang buong Bible. Ngayon, masama lang po ang sex sa inyo kung may kasalanan talaga kayo. Yan, magiging masama po talaga yan. Kung ikaw ay gumagawa ng sexual immorality. Kung kayo po ay gumagawa ng sexual immorality, baka tingin ninyo, bakit tinuturo sa simbahan yan? Di ba kaya ka nga na-involved sa sexual immorality? Kasi walang nagturo sa'yo eh. Hindi ba? Kaya pag hindi po natin tinuro ito sa bahay at sa church, yung mga anak yung teenager, isang araw may kukuha sa virginity niyan. Isang araw may kukuha sa virginity niyan. Ang Panginoon nga seryoso sa sex bakit tayo hindi? Ama, kung meron po kayo mababasa sa Bible na hindi tinuturo sa church, ang tinuturo natin dito sa Doulos, alright? Umalis na po kayo rito. Okay? Ito po, ulitin ko po. Kung meron po kayong malalaman na tinuturo dito na wala sa Bible, pinapayagan ko na po kayo, lumipat na po kayo ng church. Baka nagkamali po kayo ng church na pinuntahan. Hindi, totoo po yun, mga kapatid. Baka mamaya, tinuturo dito sa Doulos yan. Wala naman sa Bible yan. Sige nga, tingnan mo nga kung wala sa Bible. Actually, kapag hindi natin tinuro yan, ano ba sabi ng Bible? Hanggang bata, turuan nyo na ako na sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jesus ba nagturo about sex, about marriage? Yes. Ang Bible ba, si Apostol Pablo ba nagturo tungkol sa pakikiapid, sa pagsiping, sa hindi asawa? Yes.
Di ba? Palibasa, hindi nga alam ng mga tikasimbahan, akala nila puro spiritual lang tayo rito. Di ba? Puro amen, praise the Lord, simba tayo pag linggo. Grabe. Tapos yung kanilang mga katawan, ano ba tawag ng Bible sa katawan mo? Temple of the Holy Spirit. Tama, mali. Hindi ba yung katawan mo ay templo ng Holy Spirit? Hindi mo pwedeng dumihan yan. Hindi mo pwedeng dumihan. At ang sabi pa nga ng Panginoon, pag sinira mo yung templo na yan, sisirain ko talaga yan. Yun ang sabi po ng Bible. Kaya may curse. Meron pong sumpa ang mga babae at lalaki na sumisiping sa hindi asawa. Nag-i-engage sa homosexuality. May sumpa po yan. Hindi ako may sabi niyan. Hindi ko po kayo ginajudge. Yung salita ng Diyos ang nag-judge sa atin. Yung salita ng Diyos. Ako mismo, ginajudge ko sarili ko. Hindi ko kayo ginajudge. Ang ginajudge ko po sarili ko. Baka mamaya si pastor, ang galing magturo. Hindi naman pala niya ginagawa. Galit po ang Diyos sa sexual immorality. Galit po talaga siya. Kasi nga, dinudumihan mo yung bahay ng Diyos. Ano tawag dyan sa katawan mo? House of God. Temple of the Holy Spirit. Andiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Hello? Alright? Kaya kapag ang mga babae at lalaki, hindi naintindihan ito, hindi mo malalaman that marriage is deeper than bedroom performance. Kasi baka mamaya naghahanap kayo ng bedroom performance. Exciting kasi. Bakit maraming lalaki may asawa na nahuhulog pa sa sexual immorality? Kasi naghahanap ka ng bedroom performance eh. Di ba? Hindi mo pinahalagahan yung kasal mo. Marriage is deeper. Mas malalim po yung kasal. Yan po ay sanctified by God. Tatlo yan. Life, sex, and marriage. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, andiyan pa po ba kayo? Kaya kayo mga dalaga at binata, kung nagpaplano na po kayo o magpaplano, magpakasal, tandaan niyo po yung sinasabi ng Bible. Alright? Unahin ninyo na kayo mapalapit sa Diyos. Unahin niyo na kayo maging masunurin sa salita ng Diyos. Hindi kayo magkakamali. Hindi papayagan ng Diyos na kayo po ay mapahamak. Especially sa pagpili ng inyong magiging partner in life. Tandaan niyo, kayo mamimili, hindi ang Diyos. Meron na po tayong gabay. Nilagay na po ng Diyos ang isip niya sa Bible. Huwag na kayo humingi ng mga signs. Hello, mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Teka muna. Baka meron dito sa dulos na mahilig humingi ng palatandaan, ha? Huwag kayong hihingi ng palatandaan sa mapapangasawa. Magbasa kayo ng Bible. Meron akong kakilala, medyo natatakot na po siya dahil babae, dalaga, medyo parang ang tingin niya, nauubusan na po siya, nahuli na siya sa biyahe. Mahigit 30 anyos na po siya. Sabi niya, Lord, pakitaan mo ako ng palatandaan kung sino mapapangasawa ko. Sabi niya, ang sino mang pumasok dyan ng mga manliligaw sa akin, sa pintuan namin, yun ang mapapangasawa ko. Yun ang palatandaan ko. Sabi niya, pumasok adik. Nanliligaw, adik. Kasi mahilig sa palatandaan. Hindi po tayo mahilig sa palatandaan. Kung gusto nyo malaman sino mapapangasawa nyo, you pray and you go to the Word of God. Don't look for signs. Amen. Kasi pag ikaw ay mahilig sa mga palatandaan, marami kang makikitang palatandaan, malilito ka. Minsan nga, titingin ka lang sa ulap, makikita mo, ba't parang nakasulat doon, Teresita ang mapapangasawa? Grabe, ulap pa lang, may nabasa ka ng pangalan, no? Kasi, a person will see what you want to see. Alam niyo ba yon? Na nakikita mo ang gusto mong makita. Sabi ng babae, Lord, wag sino dumaan dito na binata, na nakapulang t-shirt yung mapapangasawa ko. Diyos ko, may dumaan na pula. Ay, grabe. Yung pala, kaya pala pula, komunista pala.
Merong mga ganyang born again. Tamad magbasa ng Bible, kaya mahilig sa palatandaan. Alam niyo ba yung mga mahilig sa palatandaan? Yan yung tamad magbasa ng Bible. Yes, tamad eh. Ito mo, sabi ng mga, sana sabi ng tao kay Jesus, di ba? Mga tao, nagbabasa kay Bible. Sabi niya, pakitaan mo nga kami ng palatandaan na ikaw talaga ang tagapagligtas. Ano sabi ni Jesus? Mga walang yang to, nahilig sa palatandaan. Di ba? Ano yun ang sabi niya? Hindi ako may sabi nun, ha? Si Jesus ang may sabi nun. Mga walang ya, mga ipokrito, mahilig sa palatandaan. Walang palatandaan na ibibigay sa inyo. Ang palatandaan lang kung paanong si Jonah ay tumira sa tiyan ng isda ng 3 araw, ganon din the Son of Man. Yung tatlong araw at mabubuhay siya maguli. That's the only sign. Galit ang Diyos sa mahilig sa palatandaan. Kasi karamihan na mahilig sa palatandaan, tamad mag-aral ng Bible. Ako hindi ako mahilig sa palatandaan. Hindi talaga. Lagi akong nare-remind ng Word of God. Lagi akong pumupunta sa salita ng Diyos. Every time meron akong problema, meron akong hinihingi sa Diyos, hindi ako umihingi ng palatandaan. Pupunta ako sa prayer ko, pupunta ako sa salita ng Diyos. Dahil hindi ka magkakamali doon. Hindi ka magkakamali. Dahil sabi ng Bible, you do not live by sight. Hindi kayo nabubuhay sa pakikita ng mata. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, sa pananampalataya. Nandiyan pa po ba kayo? Especially when you're looking, when you're choosing for the right person that you will become partner for life. Huwag kang tumingin sa labas. Huwag kang tumingin ng mga palatandaan. Pumunta ka sa Diyos, bigay mo sa Diyos yung bagay na yan, and then search the Word of God. Magpakalalim ka sa salita ng Diyos, hindi ka maliligaw. Sabihin mo sa katabi mong dalaga at binata, hindi ka maliligaw. Kasi ang salita ng Diyos magiging ilaw ng paanan mo at magiging liwanag sa iyong daraanan. Hindi ka maliligaw. Believe me, hindi ka maliligaw. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumusunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Bakit mo kailangan ng sign? Ibig sabihin, lumalakad ka sa dilim. Ama, hindi po ako nabubuhay sa dilim, kaya I don't need any sign. O magbigay man ang Lord ng sign, hindi po yan madalas. Hindi yan madalas. Pero ang salita ng Diyos, sabi, meditate on the Word day and night. Huwag mawawala ang salita ng Diyos araw at gabi. Sundin mo yan at magtatagumpay ka. Andiyan pa po ba kayo? Panghuli, alright? Panghuli po, ano yung mga iniiwasan? Alas 10, ano na pala? Bilis, no? Ha? Andiyan na sila. Teka, sandali lang ha. Huwag kayong magpa-backslide ha. Sandali ha. Last na po ito ha. Ano yung hindi papakasalan ng babae at lalaki? Women and men who beg women or men to love them. Yun ang mamalimos ng pag-ibig. Sino rito yung mga mahilig sa drama? Kahit konting pagtingin. Limusan mo naman ako. Yung habol ng habol sa lalaki, mahalin mo naman ako. Bakit ba ayaw mo sa akin? Bigyan mo naman ako pagkakataon. Yung mga lalaki, ganyan din. Di ba? Bigyan mo naman ako. Huwag mo kong iiwan. Maawa ka na sa akin. Ako po, Diyos ko po. Alam mo, nakaka-turn off talaga yan. Gusto mong ma-turn off sa'yo? Yung isang babae, isang lalaki, magmakaawa ka sa kanya na mahalin mo siya. There's nothing more unattractive to a man or a woman than a woman or a man who begs for love. Believe me, maniwala kayo sa akin. Pag namamalimos ka ng pag-ibig, lalong nawawalan ng gana ang babae at lalaki sa iyo. Alam nyo, nangyayari po, nakikita po nila, isang mahinang tao. Kapag namamalimos ka ng pag-ibig, nakikita nila,
Napakahina mo. Kaya ka lang paglaruan. Oo, kaya ka lang paglaruan. Hindi po ito awa. Hindi ka papakasalan ng lalaki o sisipingan ka sa kama dahil naaawa sa sayo. Ang pagsasama po ay covenant of value. Nandiyan pa po ba kayo? Pwede mo ba tumayo tayo lahat? Pasensya na po kayo. Nag-overtime ako. Alright? Nandiyan, may tatutuhan po ba tayo? Alam niyo mga lalaki, ginagamit nila ang mata sa pagpili ng dadali nila sa kama. Pero yung mapapakasawa, ginagamit nila, isip po nila wisdom, puso. Hindi puso ang ginagamit kapag gusto ka lang tabihan sa kama, mata. Pero pag gusto kang pakasalan, ang ginagamit niya, isip at puso. So mag-pray po tayo ngayon. Taas po natin ating mga kamay, Lord. Lord, we thank you. Salamat po sa oras na ito, sa iyong kabutihan. Ang prayer namin ma-preserve ang mga kabataan na nandito ngayon at ang mga marriages na hindi maayos sa kasalukuyan dahil merong mga unresolved issues. Holy Spirit, tulungan mo po sila na ma-overcome nila ang mga challenges sa marriage dahil yamang nakakilala po sila sa iyo. Yaman po na nandito po sila sa church, loobin mo po na sila po ay magkaroon ng reconciliation, ang mga mag-asawa dito, restoration, at ang mga nakagawa ng kamalian sa nakaraan, bayaan mo na ma-resolve po yung kanilang mga guilt feelings. There's no more condemnation. Kung kami man po, sino man dito ang nagbigay na ng kanyang virginity sa boyfriend, sa ibang babae, lalaki, linisin mo. Panginoon, i-restore mo po. Ang mahalaga, sa paningin mo po, sila ay brand new person. Wala nang pwede po na pumigil sa amin upang kami po ay lalong mapalapit sa iyo. We thank you, Lord. Salamat po ng maraming dahil ikaw ay Diyos na nagbabago ng buhay. Walang imposible sa iyo. Gustong-gusto mo yung hope and a future. Pangako mo yan. You know the plans that you have for us. Give us hope and a future, not to harm us, Lord. Na hindi para saktan ang mga taong mahal na mahal mo, kundi bigyan ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa oras na ito. Lahat po na nakadinig ng message mo, lahat po ng mga nagbukas ng puso nila sa salita ng Diyos, today is the day of a new day, Lord. Salamat po ng maraming sa iyo. Lahat ng papuri sabihin po natin, salamat Panginoong Jesus. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat, meron kaming bagong araw, bagong pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. God bless you po. God bless you.